Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat, lalo dito sa ating YouTube channel. Sana po ay masuportahan niyo po ako sa aking vlog dito sa YouTube channel. Ito po ay aking kinagagalak sa inyo kung ako po ay inyong matutulungan. Anyway, andito na po tayo sa topic ng ating pag-uusapan tungkol kay Tatay Digong. Ayan, nire-respeto ko pa siya, si Digong, si Digong Roa Duterte, ang ating former ex-president ng Pilipinas, para siyang Mongolod. Alam nyo ba, I'm sure, yung video pulburo na yan, nanggaling yan kay Digong. Pagkatapos, si Digong, pinasa niya yan kay Maharlika at kay Roque. Alam nyo, yung dalawang niya, mga alaskador yan. Mga talagang matunog silang manira ng kapwa at gusto nilang siraan talaga ang mga taong kanilang kinainisan, pero wala naman ginawa sa kanilang masama. Siyempre, nang ipinasa ni Digong kay Maharlika, ito naman si Bukeke, isinadmit niyan, nag-usap siguro yung dalawa, si Roque at saka si Maharlika, di ba? Kasi close sila, di ba? Ngayon, ang ginawa ni Maharlika at ni Roque, ipinasa niya yan sa SMNI. Dahil si Roque hindi yan marunong, I'm sure hindi yan marunong magpasa sa kumpanya ni Kibuloy. Diba? Kaya ang gagawin ni Maharlika, isasubmit niya yan sa SMNI. Kaya ang gagawin naman itong kumpanyang ito, siya ngayon ang magkakalat sa buong website. Kasi malaking kumpanyang ito. At iyan ay kumpanya ni Kibulok. Siyempre, babawi yan dahil sa ginawa sa kanya. Pero ang pinaglalaban lang dito ni Ferdinand Marcos ay katarungan, sumusunod lang sila sa batas. Diba? Iyan ang sabi ng ating mahal na Pangulo, mga minamahal. Kaya po, iyan si Kibuloy, siyempre pag kakausapin niya ang mga vlogger diyan sa SMNI na ikalat nyo sa buong nationwide at lahat ng mga sa YouTube. Kaya bago pa lang nag-uumpisa na ang sona ng ating presidente ay ikinintinti ng kinakalat yan. Kaya yung patapos na yung ating sa Kongreso, siyempre tinanungan siya, di ba? Alam na nila, kalat na. Kaya kalat na yung video pulburo na yan. Ngayon, eto na ngayon ang ating topic. Si Digong, most wanted na pastor, na sa kanya raw ang sanlibutan, pero siya ay pugate, di ba? Isa siyang masamang taong wanted sa buong Pilipinas. Ewan ko lang sa iba, pero sa buong sa Amerika, wanted din siya. Ngayon, eto po yan. Kung ako po ang tatanungin, siyempre si Kibuloy wanted ngayon, di ba? Ngayon, ang Senado, siyempre maghihiring yan. Kailangan nila maghiring para imbestigahan itong si Roque at si Maharlika. Ang tanong, pugati si Kibuloy. Ngayon, ang tanong,
Umating kaya ito sa Senado, itong dalawang si Bukeke at si Binibining Harutay Roque? Mga umating kaya iyan? Dapat yan, doon pa lang sa Amerika ay damputin na sila. Bigyan na sila ng warrant. Ipadampot nila sa mga FBI para itong dalawang to ay madampot na sila. Tapos ipadala rito sa Pilipinas para yung dalawang yan ay hindi na makapagtago. I'm sure magtatago yan at hindi yan a-attend sa Senado. Ngayon ang mangyayari, pahirapan na ngayon yan kung sakasakali mangyayari yan. Ngayon ang magiging pugatin ngayon, tatlo, si Maharlika at si Rock, si Binibining Harutay Roque at si Kibuloy. Ganyan ang mangyayari talaga. Ngayon ang taong bayan, kung sakasakaling hindi sito aaten sa Senado, itong dalawang tong si Bukeke at si Binibining Harutay Roque at hindi yan umaten sa Senado, wala na. Sablay na ang Senado. Wala nang maniniwala sa Senado. Lalo na pa ngayon, ang ganda-ganda ng building ng Senado, napatayo sila ng ganyan kay ganda-ganda ng 4 na tower. Ang mahal-mahal. Hindi natin alam kung ilang bilyon yan ang ginastos dyan sa Senadong yan. Pagkatapos, hindi na sila pagkakatuwalaan ng taong bayan. Bakit? Kasi tatlo na magiging pugate, mga kriminal, si Kibuloy at si Harutay, si Binibining Harutay Roque at si Bukeke Maharlika. Diba? Yan ang lalabas talaga ngayon na ang mga senador ay hindi na mapagkakatuwalaan. Sana naman, huwag naman sana mangyari yan. Kasi nakakabahala. Pagka ganyan na mangyari, wala nang maniniwala sa kanila. Lalaban pa naman si Sara Duterte ng presidente at vice president, si Bayag, Sitlog, Robin Padilla. At I'm sure, manalo kaya si Robin. Hindi yung mananalo kasi maraming taong bayan ng sabog na ang kanyang pula. Wala na, hindi na siya mananalo. Kasi wala naman siyang talent. Ano bang nito ni Robin Padilla? Wala naman siyang ginawa sa Senado. Nag-interview siya, nag-hearing ba siya? Wala siyang inimbestigahan. Kamukha lang kay Alan Cayetano at Nancy Binay, pinanood lang pala niya sa Senado kung paano magsasabunutan yung dalawa at magbabangayan. Tama ba yun? Napanoorin niya lang, dapat dumipensa sa tulungan niya, tagsabihan niya kung sino ang dapat sa inyong malagot o kaya kung sino sa inyo ang tama at mali. Di ba? Tama ko, mali. Kaya, iyan po ang ating topic na umating kaya si Binibining Harutay Roque at si Bukeke Maharlika sa Senado. Dapat ngayon pa lang asikasuhin na nila, ipadampot na nila sa FBI sa Amerika at itapon dito sa Pilipinas. Pabalikin, ipadeport, ipadampot. Ganyan dapat ang gawin nila para makuha nila ang dalawang taong yan. Diyan na lang imbestigahan sa Senado para maniwala sila na ang taong bayan sa taong bayan ay maniniwala sa Senado dahil para meron silang maimbestigahan. Di ba? Paano po? Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po. Sana po ay paki-subscribe niyo po ako at paki-like and share. Maraming salamat po.
Bye-bye. Hanggang dito na lang po.